piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako po si Pastor Charlie Dangutanan from CSGO Camarin Family, ang maghatid sa inyo ng pagpapala ng salita ng Diyos. Amen. So ngayon pupunta muna tayo sa ating pananalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming paikinig muli ng salita. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa blessing na ito. Panginoon, ang iyong salita na aming mapapakinggan, na iyong salita nagpapalakas ng aming pananampalataya. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon ay dadako na tayo sa ating paikinig ng Word of God. So, mapalad ka kapatid na ngayon ay nandyan, nakaupo, at handang-handa ka ng makinig ng Word of God. Sabi nga po ng salita ng Diyos sa Book of Luke, chapter 11, verse 28, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, higit sa lahat, ang nagsasagawa nito. Okay? So ngayon, ating muling buksan ang ating Bible sa Book of Psalms, chapter 18, verse 2. So sabi diyan, the Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Thank you once again, Lord, sa mga salita naming pagbubulay-bulayan. In Jesus' name, Amen. Okay, so nais ko pong ipagpatuloy yung ating pinag-uusapan patungkol po sa pagtitiwala sa Diyos. Trusting God. Okay, so sinasagot natin yung tanong na why we need to trust God. Bakit kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon? Alam nyo, mga magulang at mga kapatid, napaka-importante, napakahalaga na pagtiwalaan natin ang Diyos. Bakit? Kasi lahat ng bagay sa mundong ito is temporal. Pansamantala lang. Kaya hindi natin dapat pagtiwalaan ang mga bagay-bagay sa mundong ito ng 100%. Kasi lahat yan mapaparam. Sabi ng Bible sa Book of 2 Peter chapter 3. Pag binasa niyo po ang buong chapter 3, sinasabi po doon na darating ang panahon, ang mundong ito'y lulusawin. Okay? So, lahat ng bagay sa mundong ito'y mawawala. Everything here on earth is temporal. Okay? Isa lang pong manatili, ang ating Panginoon at ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya napaka-importante na ilagay natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon, mga kapatid. Dahil lahat ng bagay sa lupang ito mawawala, maglalaho. Okay? Kaya yun po, mga magulang at mga kapatid. Ngayon, ang ating tanong ay why we need to trust God? Bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon? So, sinagot po natin ang tanong na ito. Ang unang sagot po natin is, number 1, bakit mahalaga natin pagtiwala ng Diyos? Because He is our Savior. And He is the rock of our salvation. Siya lamang ating tagapagligtas at siya yung bato ng ating kaligtasan. So, wala nang ibang makapagligtas sa mundong ito. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mga kayamanan. Ng mga kapirahan, ng mga academics. So, ng mga ari-arian, walang makapagligtas sa atin. Tanging ang Diyos lang ang makapagligtas sa atin. That's why we need to trust God. We need to put our trust in the Lord. Bakit? Kasi siya yung ating Savior. Siya yung ating tagapagligtas. Wala nang iba. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Book of Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So Jesus is the only way to heaven. He said in the book of John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi ni Jesus, except by Him. Except by me, sabi ni Jesus. Kaya napaka-importante pagtiwala natin ang Diyos. Amen. Dahil siya lamang ang makapagliligtas sa atin. At siya yung bato ng ating kaligtasan. So yun po yung number 1 na sagot ng ating tanong. Why we need to trust God? Trusting God is very essential. Very vital. Amen.
Second tanong natin, binibigyan natin ng emphasis yung mga keyword ng ating foundation verse. Okay? So, anong nakalagay po doon sa ating foundation verse? Ang sabi roon sa pangalawang keyword, sabi roon, the Lord is my rock and my fortress. Okay? So, pangalawang keyword na nais kong bigyan ng pansin, ng emphasis is yung salitang fortress. Okay? So, pangalawa, bakit mahalagang magtiwala tayo sa Panginoon? Why we need to trust God? Why? Because He is our fortress. God is our fortress. Pag sinabing fortress, that means kuta. Okay? Siya yung ating tanggulan. Siya yung ating muog. Ang ating Panginoon. Amen? So, the Lord is my fortress is an expression that signifies God as our stronghold. Hallelujah. A place of safety and refuge. According sa Psalms 46 verse 1, ang sabi ng Bible, God is our refuge, a very present help in trouble. So ano man yung problema po natin, ang Diyos natin ang ating tanggulan. Ang Diyos ang ating muog, ang kanlungan natin. Amen? In Psalms chapter 18 verse 2, ang sabi ron, dinidescribe po ron that God as a high tower where we can find security and protection from our enemies and troubles. Siya yung ating high tower, ang ating Panginoon. Okay? Kaya napaka-importante, pagtiwalaan natin siya. So just a fortress provides, take note, provides strong defense. Hallelujah. So strong defense, nagpo-provide po. Ang ating Panginoon, strong defense and elevated vantage points to see approaching danger. God is our ultimate stronghold. Hallelujah. He's our ultimate stronghold who offers us safety. Nag-aalok sa atin ng kasiguraduhan, ng kaligtasan. Nandun yung pag-iingat niya sa atin, strength and a place of shelter in times of need. So yan pong ating Panginoon. That's why we need to trust God. Because He is our fortress. Amen? So God is our ultimate stronghold. Hallelujah. Who offers us safety, strength, and a place of shelter in times of need. So take note, by acknowledging God as our high fortress, we affirm that means uphold. Okay? Our trust in His sovereignty, power, and ability to guard and preserve us in all circumstances. In this world, sa mundong ito mga kapatid, napakarami tayong mga pagsubok. Napakarami tayong problema. Nakasulat na po yan sa John 16:33. Anong sabi ni Jesus? In this world, you have tribulation. But anong sabi ni Jesus? Be of good cheer. I have overcome this world. Hallelujah. So, yun ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga pagtiwalaan natin siya. In 2 Samuel 22 verse 2, sabi rin po ng Bible, and he said, the Lord is my rock. Sabi ni David, the Lord is my rock and my fortress. And my deliverer. Yan po yung expression ni David, declaration ni David. Sino ang Diyos ang buhay ni David? Okay, sabi ni David, the Lord is my rock and my fortress. Siya yung aking tanggulan and my deliverer. Okay? So, yun po mga kapatid. Psalms 91 verse 2, so sabi rin ni David, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. So, masasabi niya, sabi ni David, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol, kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Okay? Kaya napaka-importante po pagtiwalaan natin ang Diyos. Dahil siya yung ating bato ng kaligtasan, siya yung ating mataas na tanggulan ang ating Panginoon. Sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga problema, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? He is our refuge, a very present help in trouble. Kapatid, kung ikaw nasa trouble ngayon, may problema ka, huwag kang mag-alala. Okay? Huwag kang matakot. Mayroon tayong Diyos. Siya yung ating high fortress. Amen? Kaya napaka-importante po, kilalanin natin siya. Pagtiwalaan natin siya, at tanggapin natin siya bilang Lord and Savior
ng buhay natin. At ma-experience natin ang kanyang pagliligtas. Ma-experience natin ang kanyang pag-iingat sa buhay natin. Amen? Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sabihin natin ang ganitong maiksing panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Binubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Purihin na yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you. Sa lahat po ng mga nakinig niyo salita, pagpalain mo silang lahat, Panginoon. In Jesus' name, Lord, ano man ang kailang kalagayan, Panginoon, ang kailang mga problema, thank you, Lord. Kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming tanggulan, Panginoon, our high fortress, Panginoon. Pagpalain niyo silang lahat, Panginoon, O God. Hallelujah, mga nabibigatan, bigyan mo sila ng kagaanan, may mga problema, thank you. Kayo ang aming problem solver, yung may sakit, touch them, Lord. Help them, Lord, in Jesus' name. Na kailangan ng financial, provide, Lord, ang kailangan mga financial needs, O God. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye. naranasan